Isang batang babae ang lumalangoy mag-isa sa gitna ng maalon na tubig. Tila lalamunin na siya ng buo ng karagatan, ngunit pinilit niyang muling bumangon at tumingin sa malayo. Nakatayo ang isang babae sa dalampasigan, ngunit mabilis na nawala ang hugis ng kanyang ina, tulad ng mga alaala na ngayon ay nasa hustong gulang na Mia. Ang nasa hustong gulang na si Mia ay nakatira sa tabi ng karagatan at lumalangoy araw-araw. Sa sandaling lumalangoy siya ng sapat na layo mula sa dalampasigan, lagi niyang naaalala ang kanyang ina na dating nakatayo sa gilid at inuutusan ng kanyang anak na bumalik. Nagsimula ang araw na ito tulad ng karaniwang araw. Lumalangoy si Mia at pagkatapos ay bumabalik sa liblib at high-tech na bahay sa ilalim ng proteksyon ng Simboryo kung saan siya nakatira kasama ng kanyang asawang si Aaron. Araw-araw, ang bahay ay nagsasabi sa kanya tungkol sa mga kalagayan ng kapaligiran at nagpapayo kung gaano karami at aling mga gamot ang dapat niyang inumin para sa pinakamainam na paggana ng katawan. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay huwag kalimutan ng rejuvenating na gamot na ipinamamahagi sa lahat ng naninirahan sa ilalim ng Simboryo. Matapos sundin ang lahat ng mga rekomendasyon, bumaba ang babae sa basement kung saan itinayo ng kanyang asawa ang workspace nito na kahawig ng isang kuweba. Doon ay lumilikha siya ng mga virtual reality na alagang hayop upang palitan ang mga tunay na hayop na nalipol ilang taon na ang nakararaan. Iminungkahi ni Mia na gumawa ng hapunan mula sa sariwang bungkus ng algae na kanyang itinanim, isang bagay na agad na sinuportahan ng kanyang asawa. Tumungo siya sa kanyang greenhouse kung saan ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras. Una, binati ni Mia ang isang orchid na mukhang masama ang kalagayan at pagkatapos itong pakainin, pumasok na siya sa trabaho. Sa gabi, sila ay naghapunan at magkasamang natulog, ngunit hindi makatulog si Mia, iniisip kung sapat ang husay nila para sa misyon sa hinaharap. Pinanatag siya ni Aaron, nag-ibigan at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Sa gabi, ginising si Mia ng paulit-ulit na bangungot mula sa pagkabata at nagtungo sa greenhouse upang diligan ang orchid na nagpapakalma sa kanya. Kinaumagahan, may dumating na babae sa kanilang bahay. Si Virginia ay isang assessor na hinirang ng gobyerno upang matiyak kung ang mag-asawa ay angkop na magpalaki ng anak. Ipinaalam niya sa kanila na sila ay kasama sa mga nangungunang 10% ng mga mag-asawa sa bansa na maaaring maging mga magulang. Gayunpaman, walang sino man ang pinapayagan na magparami ng walang pangangasiwa. Kaya pagkatapos ng pagsusuri ay sakalang nila malalaman kung bibigyan sila ng pahintulot na maging mga magulang. Sa sumunod na 7 araw, maninirahan si Virginia sa kanilang tahanan upang magsagawa ng iba't ibang pagsubok at pagmamasid sa kanilang pag-uugali. Kung positibo ang desisyon, ipapadala ang kanilang data sa fertilization center para sa ectogenic gestation dahil ipinagbabawal ang natural na pagpaparami. Kapag sila ay nabigo, ang mga kandidato ay agad na aabisuhan. May karapatan din silang umatras sa pagsusuri anumang oras, ngunit kung gagawin nila, mapipilitan silang ipagpaliban ng anumang mga aplikasyon sa hinaharap para sa pagkakaroon ng anak. Ang huling desisyon ay nakasalalay lamang sa tagasuri. Bago niya sila iwan upang magayos, pinaalalahanan sila ni Virginia na ang lahat ng nangyayari sa kanilang tahanan ay dapat manatiling lihim. Sinubukan ni Mia na alamin kung anong partikular na pamantayan ang susuriin nila, ngunit iginiit ni Virginia na hindi niya yun isisiwalat. Sa kabila ng malabo niyang mga sagot, tiwala sina Mia at Aaron na magiging mahusay silang mga magulang. Sa pinakaunang araw, sinimulan ni Virginia ang isang serye ng mga pagsubok na sumasalamin sa relasyon ng mag-asawa, maging sa mga intimate na detalye na nagpapaliwanag na bahagi ito ng kanyang trabaho. Ang mag-asawa ay napipilitang sagutin ang lahat ng mga katanungan, maging ang mga hindi naangkop. Ibinahagi ni Mia na ang kanyang ina ay ipinadala sa lumang mundo noong siya at ang kanyang kapatid na babae ay mga bata pa, kaya't mayroon siyang kaunting mga alaala lamang. Ang kanyang ina ay sumasalungat, ngunit si Mia mismo ay walang problema sa pamamalakad ng bansa. Iginiit ng mag-asawa na nakikita nila ang kanilang sarili bilang mahusay at propesyonal na mga individual na gustong tumulong sa pagbuo ng isang bagong kinabukasan sa pamamagitan ng pagpapalaki ng anak. Nang makita ni Virginia ang kanilang mga sagot na tila inensayo, inamin ni Mia na handa siyang gawin ang lahat para masiguradong makuha ng kanyang magiging anak ang isang bagay na ipinagkait sa kanya, isang pakiramdam na tanggap sila. Nasiyahan sa kanilang mga tugon, tumungo si Virginia sa silid na nakatalaga sa kanya at binanggit ang mga tumutusok na spring sa kama, bagaman iginiit ni Mia na wala. Inialok ni Aaron ang kanilang silid sa halip at sumang-ayon si Virginia. Pagkatapos ay binisita niya ang pagawaan ni Aaron. Tinatawag niya itong kanyang kuweba ng pag-iisip at kasalukuyang nagtatrabaho para sa texture ng virtual na pusa. Namangha si Virginia sa virtual na hayop sa silid na walang kaibahan sa tunay. Ang sunod na lugar na susuriin ng assessor ay ang workspace ni Mia. Ipinaliwanag ni Mia na ang smart system ay nagbibigay daan sa maraming mga microclimate upang magkasamang mabuhay na sumusuporta sa malaking pagkakaiba-iba ng buhay ng halaman. Ang greenhouse lamang ay nagtataglay ng mahigit 1,000 uri ng halaman at algae.
Napansin ni Virginia ang orchid at pinakiusapan siya ni Mia na mag-ingat dito dahil ito na lang ang natitira mula sa kanyang ina. Hiningi ng assessor ang buong akses sa lahat ng lugar ng bahay at napilitang sumunod si Mia. Ang sunod na hakbang ay isang buong pagsusuring medikal sa mag-asawa. Nagulat si Mia dahil dumaan na sila sa mga pamamaraang ito, ngunit wala silang pagpipilian kundi sumunod. Binusisi ni Virginia ang bawat detalye ng kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Aaron na ang mga galos sa kanyang braso ay nagmula sa isang insidente sa panahon ng paglipol sa mga alagang hayop. Sinisi siya ng ilang aktivista sa paglipol ng mga hayop sa pag-aakalang ito ay dahil sa pagtaas ng mga virtual na alagang hayop. Ngunit malayo ito sa katotohanan, ang pagpuksa sa alagang hayop ay bahagi ng isang programa para sa pag-iwas sa sakit. Minaliit ng bansa ang emosyonal na halaga ng pagkakaroon ng alagang hayop nang lipulin nila ang mga tunay na mga alagang hayop. Nang pasabugin ng mga nagpoprotesta ang laboratorio ng universidad, tumalon siya mula sa ikatlong palapag na bintana, nabali ang kanyang balikat, collarbone, 3 vertebrae, at nagkaroon ng mga paso. Ang mga salarin ay ipinadala sa lumang mundo. Nang gabing iyon, nagmumuni-muni ang mag-asawa sa nangyari. Ang kanilang pag-uusap ay unti-unting nagiging intimate na bigla na lang pinutol ni Virginia na nagpapaliwanag na dapat niyang suriin ang bawat aspeto ng kanilang relasyon. Walang pagpipilian ng mag-asawa kundi tanggapin ang presensya niya sa kanilang kwarto. Kinaumagahan, nagsimulang kumilos si Virginia na parang isang maliit na bata. Sa una ay nalilito ang mag-asawa at nagtaas pa si Mia ng boses. Ngunit nang punahin siya ni Virginia tungkol dito, siya ay huminahon. Hindi pa rin makayanan ng walang kabuluhan na pag-uugali, napasigaw si Mia ng seryoso. Si Aaron, na nakukonsensya, ay sinimulang pakainin ng masungit na bata. Tumawa si Virginia at biglang binato ng lugaw si Mia, pagkatapos ay kay Aaron. Nagmura ang lalaki at agad na inulit ni Virginia ang kanyang mga sinabi. Habang hinuhugasan ni Mia ang mata ng kanyang asawa, si Virginia ay nanatili mag-isa sa kusina. Ngunit sa pagbabalik ng mag-asawa, sila ay nanlamig sa takot. Nabaligtad ang lahat, nagkalat ang mga pinggan kung saan-saan at hindi nila makita ang dalaga. Nagmamadali silang hinanap siya at kalaunan ay natagpuan siya ni Aaron sa kuweba, kung saan si Virginia ay walang tigil na sumasayaw na ikinagalit ng lalaki. Sumigaw siya, hiniling na itigil niya ang pag-uugaling ito. Pagkatapos ay inanunsyo ni Virginia na tapos na ang pagsusuri. Ipinahayag niya na siya ay nasa hustong gulang na at handa ng pag-usapan ng nangyari, ngunit sa sandaling iyon, isang pakete ang dumating. Sa loob ay may mga bahagi ng tent na pambata at inutusan silang buuin ito kinaumagahan. Nagsimulang magtrabaho ang mag-asawa. Sa una, ito ay nagpapatunay na medyo mahirap, ngunit sa madaling araw, ang tent ay ganap na nabuo, maliban sa isang huling piraso na itinapon ni Mia sa dagat. Sa umaga, siniyasat ni Virginia ang tent at pumasok sa loob. Kakaiba, wala siyang nakitang kapintasan at inaprubahan niya ang ginawa ng mga magulang. Maya-maya, bumaba si Aaron sa basement para ipagpatuloy ang pagbuo ng unggoy. Sumama sa kanya si Virginia at nagsimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa cocker poodle na mayroon siya noong bata pa siya. Nang dumating ang oras para puksain ang aso, natakot siya na mamatay ito kasama ang isang estranghero, kaya kumuha siya ng sleeping pills at siya mismo ang gumawa nito. Pagkatapos ay umiyak siya ng matagal. Inalok siya ni Aaron na hipuin ang hayop at sabik na ginawa ito na mangha sa totoong pakiramdam ng balahibo nito. Pagkatapos ay hiniling niyang maglaro sila. Pagpasok ni Mia, nakita niya silang dalawa na nagre-wrestling at nagtatawanan. Ipinaliwanag ng kanyang asawa na naglalaro sila ng mga tigre. Napilitan si Mia na magpanggap na ito ay ganap na normal. Kinabukasan, magkasama silang lahat sa dalampasigan kung saan nagsimula si Virginia ng laro ng taguan. Si Aaron ay masigasig na sumali at sumabay sa kanyang mga kalokohan, sa kalaunan ay sinabi kay Mia na ayaw lang niyang mapukaw ang galit. Nagtalo sila tungkol dito at biglang napansin na nawawala si Virginia. Natatarantang hinanap siya ng mag-asawa at kalaunan ay natagpuan siya ni Mia sa alon. Hinila niya si Virginia sa pampang, inamin na nag-alala siya para sa kanya ngunit sinabi lang ni Virginia na siya ay isang starfish at lumayo. Ang mag-asawa ay naiwang nalilito at hindi sigurado kung paano kikilos at sa desperasyon, sumigaw si Mia na gusto niya ng isang tunay na anak. Ipinagpatuloy ni Aaron ang paglalaro at binuhat si Virginia pauwi sa kanyang likuran. Nagsimulang umulan at sumasakit na rin ang kanyang likod. Inalok ni Mia na buhatin ang babae sa natitirang bahagi ng daan, ngunit tumanggi si Virginia na ipinahayag na gusto niya lamang ang kanyang ama. Sa kalaunan, pumasok sila sa loob habang si Virginia ay nananatili sa labas, nanginginig sa ulan. Sa wakas ay nagawang suyuin siya ni Mia na pumasok sa loob ng bahay at naligo ng mainit na tubig. Niyakap niya ang babae at kinausap siya tungkol sa kanyang ina. Biglang tumunog ang doorbell, lumalabas na si Virginia ay nagdaos ng salo-salo sa hapunan, nag-imbita ng mga kamag-anak, kapitbahay, at kasamahan upang obserbahan ang pakikipag-ugnayan ng mag-asawa sa lipunan.
Nagkandara pa ang mag-asawa para maghanda para sa mga bisita. Dumating ang kasamahan ni Aaron kasama ang kanyang asawa at ang kanilang teenager na anak na babae. Ang natitira ay mga matatandang tao na matagal nang hindi nakakakita ng mga bata. Nagulat sila kay Virginia na biglang lumabas sa tent. Hindi inaasahan ng lahat na ang isang babaeng nasa hustong gulang ay umaasal na parang bata. Sa panahon ng hapunan, binuwisit niya ang mga bisita, kumukuha ng pagkain sa kanilang mga plato, at nagiging sanhi ng pangkalahatang kalituhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang ina ni Aaron, halatang hindi natutuwa sa imbitasyon. Patuloy ang kakaibang ugali ni Virginia na ikinagulat ng teenager na hindi moari kung ilang taon na ang babae na ito. Ang mga matatanda ay nagsimulang mag-usap tungkol sa trabaho. Binanggit ng isa sa mga bisita ang mga lihim na ulat na nagsasabing may mga nabubuhay sa mga ipinagbabawal na lupain at maging ang natural na panganganak tulad ng sa Dark Ages. Ang mga bata doon ay namumuhay ng maikli at miserable habang ang populasyon dito ay mahigpit na kinokontrol. Ang mga panauhin ay nag-alok ng toast sa magiging mga magulang at hindi sinasadyang ibinunyag ng ina ni Aaron na siya at ang isa sa mga bisita ay nag-apply noon para sa pagiging magulang na labis na ikinagulat ni Mia. Ang pag-uusap ay lumipat sa bagong daigdig at sa mga ipinatapon doon. Binanggit nila na ang ina ni Mia ay pinalayas dahil sa kasinungalingan at maling impormasyon. Naaalala ng isa sa mga babaeng nasa 153 taong gulang ang buhay bago ang hangganan. Sa una, pinag-usapan ng lahat kung gaano kasarap magkaroon muli ng mga tunay na tag-araw, ngunit hindi na natapos ang tag-araw, hindi matiis na init, walang katapusang bagyo, walang ani, walang masisilungan, walang mapakinabangan, tagutom, sakit, at pagkalipol ng maraming uri ng hayop. Ang mga tao ay nagpapatayan para sa mga basura at sa huli ay sinira ang kanilang mga sarili dahil sa kasakiman at pagwawalang bahala. Isang araw ang mga nakaligtas ay nakahanap ng solusyon, isang bagong mundo, ngunit walang lugar para sa lahat. Kinailangan nilang gumawa ng mahirap na mga pagpipilian para mabuhay, kaya kahit na ang mga tao ay maaari na ngayong magtanim ng pagkain sa mga greenhouse at magbunga ng mga supling, hindi nila nasakop ang kalikasan. Hiniram lamang nila ito at sa lalong madaling panahon ay sisingilin ito ng kalikasan. Sa pagtatapos ng talumpating ito, si Virginia, na umakyat sa kandungan ng isang panauhin, ay umihi sa kanya. Ang kaguluhan ay sumabog at nang akusahan si Mia na masamang ina, sinuntok niya ang panauhin. Ang hapunan ay biglang natapos. Pinahiga ni Mia si Virginia at pinuntahan ng kanyang asawa na pinag-usapan ang nangyari. Inilihim niya ang dati niyang aplikasyon dahil natatakot siyang mawala siya. Nagkasundo ang mag-asawa, ngunit ang mga pangyayari ay nagdagdag lamang sa kinikimkim na salungatan. Nang gabing iyon, pumunta si Virginia sa kanilang kama na nagsasabing natatakot siya sa masamang panaginip, kaya pinayagan siya ni Mia na matulog sa gitna. Kinaumagahan, pumasok si Aaron sa trabaho habang si Virginia ay pumunta sa greenhouse ni Mia upang tanungin kung ano ang iniisip niya tungkol sa lahat ng nangyayari. Tiniyak sa kanya ni Mia na pareho nilang pinangangasiwaan ng maayos ang pagsubok. Maya-maya, biglang may tumawag kay Mia. Ang kanyang kapatid na babae ay may sakit at nasa ospital. Ayon sa mga patakaran, kung aalis ang alinman sa test subject, dapat ihinto ang pagsusuri. Ngunit binigyan siya ni Virginia ng espesyal na pahintulot na umalis basta't babalik siya ng alas 6 ng umaga. Nang gabing iyon, nakahiga si Virginia kasama si Aaron at sa kabila ng kanyang pagtutol, pinilit siyang makipag-intimate, sinabing bahagi ito ng pagsusuri. Tiniyak niya sa kanya na hinding-hindi malalaman ni Mia at lubos siyang pinupuri, kapwa bilang isang lalaki at bilang isang siyentipiko. Pag-uwi ni Mia sa umaga, humiga siya sa kama sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanilang anak. Sa umaga, sinabi niya na ang tawag mula sa ospital ay isang pagkakamali, nagkapalit lamang ng pangalan. Patuloy na kumikilos si Virginia na parang bata, kahit na malinaw na nahihirapan si Aaron na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Naramdaman ni Mia na may nangyari at hiniling sa kanyang asawa na bantayan si Virginia habang lumalangoy siya. Nagtungo ang babae sa dagat habang si Virginia ay humihiling kay Aaron na makipaglaro sa kanya, ngunit siya ay abala sa trabaho at sinabi sa kanya na maglaro sa labas ng mag-isa. Lumabas si Virginia at sinubukang habulin si Mia, ngunit napagtantong hindi niya magagawa, kaya tumungo siya sa greenhouse. Habang ginagawa ni Aaron ang pagpino sa unggoy, sinimulan ni Virginia ang pagsira sa greenhouse, sinira ang lahat ng bagay na importante kay Mia. Sinira niya ang kagamitan, umupo sa sahig, at kumanta ng kanta tungkol sa isang magandang langaw na lumilipad palayo sa kung saan, tulad ng kanyang magandang sanggol. Sumiklab ang sunog sa greenhouse, ngunit hindi tumakas si Virginia. Sa halip, humiga siya sa sahig. Pagbalik mula sa dagat, nakita ni Mia ang usok at nagmamadaling pumunta sa greenhouse na isinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, masayang hinahangaan ni Aaron ang resulta ng kanyang trabaho. Ang unggoy ay nararamdaman na ganap na totoo sa paghaplos. Inabisuhan siya ng smart house tungkol sa problema sa greenhouse at nagtungo rin doon.
Ngunit hindi katulad ni Mia, hindi siya nagmadali upang iligtas si Virginia. Sinira ni Mia ang pinto, nahanap ang babae sa loob, at kinaladkad siya palabas. Binuhay siya ni Aaron habang ang greenhouse ay nasusunog sa lupa. Nang maglaon, sinubukan ni Aaron na pakainin si Virginia, ngunit umalis siya sa mesa. Pinagalitan niya si Mia sa hindi pag-iisip tungkol sa kanyang kaligtasan, ngunit ipinaalala nito sa kanya na maaaring namatay si Virginia. Hinanap ni Mia si Virginia at ipinagtapat na ang greenhouse ang kanyang pinakamalaking tagumpay at ilang taon ng trabaho ang iginugol niya dito. Nagtataka kung naiintindihan ni Virginia ang ginawa niya. Dumating ang huling araw ng pagsusuri. Inanunsyo ni Virginia na napatunayan nila ang kanilang mga sarili bilang seryoso, responsableng mga kandidato na may mataas na antas ng kakayahan, ngunit ang kanilang aplikasyon ay tinanggihan. Sinakop ng pagkabigla ang buong silid. Sa sandali ng tensyon, inamin ni Aaron na ginawa niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Napagtanto kung ano ang nangyari sa pagitan nila, hindi makapaniwala si Mia, inakusahan ng kanyang asawa na nakipag-intimate sa isang bata. Umalis si Virginia at pumunta si Mia sa natupok na greenhouse. Sinala niya ang mga abo at biglang nahanap ang bahagi ng tent na minsan niyang itinapon sa dagat at napagtanto niyang alam ni Virginia sa simula pa lang na sinubukan nila siyang linlangin. Sinira niya ang sinumpaang tent, hindi pinapansin ang mga pagtatangka ng kanyang asawa na aliwin siya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang kuweba at ipinakita sa kanya ang bata na kanyang nilikha. Hinawakan ni Mia ang sanggol at saglit na tila tuwang-tuwa siya, ngunit bigla niyang binitawan ang bata at lumayo. Naguguluhan si Aaron dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sinabi sa kanya na ang kawalan ng anak ay ang halaga na binabayaran ng mga tao para uminom ng malinis na tubig, mabuhay, at makahinga. Ipinaliwanag ng kanyang asawa na walang amoy ang bata, hindi ito buhay at ngayon, kailangan niyang maunawaan kung bakit sila tinanggihan. Naglakbay si Mia sa lungsod at tinunton si Virginia na ang tunay na pangalan ay Grace. Isa lang ang gusto niya, isang paliwanag kung bakit ipinagkait sa kanila ang karapatan na magkaroon ng anak. Sinubukan siyang takutin ni Grace, sinabi sa kanya na gumagawa siya ng krimen, ngunit hindi umatras si Mia. Ipinaalala niya sa kanya na iniligtas niya ang buhay ni Grace at ngayon ay utang niya sa kanya ang katotohanan. Napagtanto ni Mia na natatakot si Grace sa isang bagay at patuloy na ginigipit. Inamin ng assessor na sinunod niya ang protocol at nabigo sila tulad ng lahat ng iba pa. Napagtantong sobra ang sinabi niya, tumahimik si Grace, ngunit naiintindihan ni Mia. Bawat mag-asawang nag-a-apply ay tinatanggihan. Napilitan si Grace na aminin na sa nakalipas na 6 na taon, wala ni isang aplikasyon ang naaprubahan ngunit ang pagsasara sa programa ay makakasira sa moral ng publiko. Iyon ang dahilan kung bakit dapat gawin ng mga assessor ang lahat para matulungan ng mga mag-asawa na tanggapin ang pagtanggi. Karamihan sa kanila ay nasisiraan at umaalis sa propesyon, ngunit nanatili si Grace, kumapit sa gantimpala na ipinangako sa kanya, isang pagkakataon na magkaroon ng sariling anak matapos mawala ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae. Umiiyak si Grace, walang alam si Mia kung ano ang pakiramdam na mawala ng anak. Inamin ni Grace na nalunod ang kanyang anak. Matapos marinig ito, naalala ni Mia ang kwento ng mga bisita tungkol sa bagong mundo, kung saan nabubuhay pa rin ang mga tao ngunit tumanggi si Grace na pumunta. Masyado na siyang matanda ngayon at kung wala ang youth serum, hindi siya magtatagal. Makalipas ang ilang sandali, naatasan si Grace na suriin ang isa pang mag-asawa. Naglakbay siya sa kanilang tahanan kung saan, tulad ng marami pang iba, iginiit nilang handa silang maging pinakamahusay na mga magulang. Ipinakita nila sa kanya ang silid na inihanda para sa kanyang pananatili. Ang may bahay ay umalis sandali, ngunit nang siya ay bumalik, hindi makita ang tagasuri kahit saan. Pumunta siya sa balkonahe at nakita niya ang walang buhay na katawan ni Virginia sa lupa sa ibaba. Samantala, si Aaron ay nag-aalaga ng isang maliit na batang babae sa kanyang kuweba, habang si Mia ay dumaan sa checkpoint sa hangganan ng lumang mundo. Isinuko niya ang kanyang gamot sa pagpapabata at nagpatuloy. Tumatakbo si Aaron sa dalampasigan kasama ang ngayon ay mas malaking batang babae. Pag-uwi nila, isang virtual na bersyon ni Mia ang kumakaway sa kanila mula sa balkonahe. Ang totoong Mia ay lumapit sa huling silid bago pumasok sa lumang mundo. Ang mga tao ay nakasuot ng protective gear at lumalakad sa hindi matukoy. Humakbang si Mia sa liwanag at tinanggal ang kanyang maskara. Ang malakas na hangin ay umiihip sa kanyang buhok at kahit na malinaw na hindi lahat ay maayos sa lumang mundo, ngumiti ang babae habang lumuluha na sa wakas ay nakaramdam ng kalayaan. Sa kabila ng masalimuot na nilalaman ng pelikula na may mga elemento ng panlipunan at pangkapaligiran na dula, personal na salungatan, at science fiction, naging malinaw na ang tunay na salungatan ay nakasalalay sa isang desisyon sa buhay. Isang pagpili na napakahirap gawin, ngunit dapat itong gawin kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng walang hanggang kabataan at pagmamahal. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.